Tumingin si Arnold kay Finn at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Ipinaliwanag ni Finn na siya mismo ang gumawa ng ilang merienda at gusto lang niyang dalhin ito para mag-enjoy siya. Sinabi rin niya kay Arnold na hindi na siya kailangang mag-alala dahil wala siyang balak ipagsabi ang kanyang lihim tungkol sa pagiging Silver, ang sikat na S-rank na adventurer. Binanggit ni Arnold na sinabi niya ang lihim ng medyo malakas lang kamakailan. Gayunpaman, binanggit niya na hindi ito talagang problema dahil naglagay na siya ng soundproof barrier sa paligid ng silid. Dahil sa hadlang na iyon, walang sinuman sa labas ng silid ang makakarinig ng kahit ano sa kanilang sinasabi, kaya ang kanyang lihim ay nananatiling ligtas. Nagulat si Arnold sa kung gaano kaseryoso ang pagtrato ni Finn sa buong sitwasyon. Tinanong niya kung bakit hindi man lang siya nag-aalala na baka magdesisyon siyang patahimikin siya sa pamamagitan ng puwersa. Ngayon na alam na niya ang pinakamalaking lihim niya. Finn ay simpleng ngumiti at sinabi na hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Ipinaliwanag niya na alam niyang hindi ganong klaseng tao si Arnold na gagawa ng ganoong bagay. Hindi man lang pumasok sa isip niya ang ganoong bagay dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Habang iniisip pa niya ito, napagtanto ni Finn kung bakit naghirap si Arnold ng ganito sa lahat ng oras. Umabot siya sa punto ng pag-aayos ng isang pulong gamit ang pekeng imahe ni Silver, at tinawag pa ang sarili bilang walang lasa na prinsipe, lahat para sa kapakanan ni Prinsipe Leonard. Napagtanto niyang lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang opinyon tungkol sa kanya, lalo pa siyang nakumbinsi na si Arnold ay isang tunay na mabait at marangal na tao na laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sinabi ni Arnold kay Finn na hindi ito naging issue noon, dahil hanggang ngayon, si Sebas lamang ang nakakaalam na siya ay talagang si Silver. Si Sebas ay palaging napakamapagkakatiwalaan at hindi kailanman nagpapakawala ng mga lihim, kaya't hindi kailanman nag-alala si Arnold na maihahayag ang kanyang pagkakakilanlan, lalo na ngayon na alam na rin ni Finn ang katotohanan. Seryosong sinabi ni Arnold sa kanya na huwag sabihin ito sa sinumang tao. Agreed si Finn nang walang pag-aalinlangan at same time na nangako na iingatan niya ang kanyang lihim kahit ano pa man ang mangyari. Kinabukasan ng parehong gabi, nakipagpulong si Abel at ang iba pa sa kanyang grupo sa Duke upang magbigay ng buong ulat tungkol sa misyon na kanilang natapos kamakailan. Matapos makinig ng mabuti, pinuri sila ng Duke para sa kanilang mga nagawa at pinasalamatan sila sa lahat ng hirap na kanilang inilaan sa misyon. Humingi rin siya ng paumanhin dahil alam niyang ang gawain ay naging mas mahirap at mas abala kaysa sa inaasahan ng sinuman sa simula. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan ng Duke ang isa sa kanyang mga katulong na dalhin ang isang maliit na supot na puno ng pera. Ipinaliwanag niya na ang pera ay hindi bahagi ng gantimpalang ipinangako sa kanila. Sa halip, ito ay isang karagdagang gantimpala lamang upang ipakita kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng kanilang nagawa. Magalang na tinanggihan ni Abel ang pouch ng pera. Sinabi niya sa Duke na ang gantimpalang orihinal na ipinangako sa kanila ay sapat na, kaya hindi niya matatanggap ang anumang higit pa rito. Tapat din niyang inamin na hindi ang kanilang grupo ang tunay na nakalutas ng problema sa huli, kaya hindi niya pinaniniwalaan na karapat-dapat silang tumanggap ng karagdagang gantimpala. Ang marinig si Abel na magsalita ng tapat at mapagpakumbaba ay nagdulot kay Arnold ng tahimik na ngiti sa kanyang sarili, dahil hindi niya maiwasang humanga sa kung gaano katapat at tuwid sina Abel at ang kanyang mga kasama. Matapos umalis sina Abel at ang kanyang grupo, humarap ang Duke kay Arnold at taos-pusong pinasalamatan siya para sa lahat ng kanyang nagawa. Gayunpaman, agad na sinabi ni Arnold sa Duke na dapat niyang pasalamatan si Prinsipe Leonard sa halip na siya. Ipinaliwanag niya na si Leonard ang nagnais na makilala ng Duke sila at Silver sa unang pagkakataon, kaya ang kredito ay dapat mapunta kay Leonard, hindi sa kanya. Nang marinig iyon, formal na idineklara ng Duke na ang kanyang sambahayan ay susuporta na kay Prinsipe Leonard sa kanyang pagnanais na maging hari. Tinanggap ni Arnold ang desisyon ng Duke, at pinagtibay nilang dalawa ang kasunduan sa isang matibay na pagkakaunawaan. Habang iniisip ito ni Arnold, napagtanto niya na nangangahulugan ito na si Leonard ay sa wakas ay nagtatag na bilang ika-4 na pangunahing puwersa sa laban para sa trono, kasama ang kanyang 2 kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae.
Pagkatapos, itinuro ng duke na, sa kabila ng pag-unlad na ito, tila kulang pa rin sa lakas tao ang pangkat ni Leonard. Sumang-ayon si Arnold at ipinaliwanag na karamihan sa mga maharlika ay pinipiling manatiling neutral habang hinihintay nilang makita kung paano uunlad ang labanan sa pagmamana. Sa ngayon, ang kailangan ni Leonard higit sa lahat ay isang grupo ng mapagkakatiwalaang mga maharlika na makasuporta sa kanya nang hindi siya pagtataksilan sa hinaharap. Tinanong ng duke si Arnold kung mayroon siyang mga ideya, ngunit bago makasagot si Arnold, nagbigay ng mungkahi ang duke. Sabi niya, dalhin na lang ni Arnold si Finn kasama niya. Si Arnold ay lubos na nagulat sa mungkahi at tinanong kung bakit niya ito iminumungkahi. Ipinaliwanag ng duke na matagal nang pinipilit ni Finn na gusto niyang bayaran ang utang na utang nila kay Arnold. Alam ni Arnold na talagang gustong tumulong ni Finn, at dahil buong pusong sinusuportahan ng duke ang kanyang desisyon, sa huli ay pumayag na siyang sumama ito. Hindi nagtagal, sumakay sina Arnold at Finn sa isang karwahe at sinimulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa royal na kabisera, habang ang duke at ang nakatatandang kapatid ni Finn ay nananatili sa labas at nagpaalam. Sa biyahe pabalik, napansin ni Finn na hindi karaniwang tahimik si Arnold. Tinanong niya kung may bumabagabag sa kanya dahil mukhang medyo nababahala siya. Inamin ni Arnold na siya ay nababahala. Ipinaliwanag niya na ang labanan para sa trono ay nagdulot ng napakaraming pagkamatay sa buong kasaysayan, at dahil dito, ayaw niyang madamay si Finn sa ganitong mapanganib na labanan. Naiintindihan ni Finn kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sinabi niya sa kanya na pinili pa rin niyang pumunta dahil talagang gusto niyang tumulong sa kanya. Kahit alam niya ang mga panganib, wala siyang balak na magbago ng isip. Pagkatapos bumalik sa kabisera ng kaharian, diretso si Arnold sa opisina ni Leonard upang iulat ang lahat ng nangyari sa kanyang pagbisita sa teritoryo ng duke. Ipinaliwanag niya kung paano naganap ang pulong at sinabi kay Leonard na opisyal nang nagpasya ang duke na suportahan ang kanilang pangkat, pangunahing dahil sa pakikilahok ni Silver. Gayunpaman, pinayuhan ni Arnold si Leonard na huwag munang lubos na magtiwala sa duke. Bagaman sumama na ang duke sa kanilang panig, maaga pa upang malaman kung mananatiling matatag ang katapatan nito. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang ulat, sinabi ni Arnold kay Leonard na isa sa mga anak ng duke ay sumama sa kanya. Sa tamang pagkakataon, pumasok si Finn sa silid at magalang na nagpakilala. Nagpakilala si Leonard bilang kapalit, at pagkatapos marinig siyang magsalita, ngumiti si Finn ng mainit. Sinabi niya kay Leonard na masaya siyang makilala siya ng personal, dahil talagang siya ang mabait at mahinahong tao na palaging inilarawan ni Arnold. Naging mausisa si Leonard nang marinig niyang banggitin ni Finn na may mga usapan tungkol sa kanya, at gustong malaman kung ano talaga ang sinabi. Masigasig na tinanong ni Leonard siya kung ano ang lahat ng sinabi. Masayang pumayag si Finn, at naglaan sila ng oras para mag-usap habang ibinabahagi niya ang mga sinabi ni Arnold tungkol sa kanya. Matapos makinig ng ilang sandali, humarap si Leonard kay Arnold at tinanong kung ano ang balak niyang gawin kay Finn ngayon na nandito na siya sa Royal Capital. Sinabi ni Arnold na balak niyang tulungan si Finn bilang tagapamagitan tuwing kailangan nilang makipag-ayos sa ibang mga maharlika. Plano rin niyang manatili siya sa Royal Mansion sa ngayon. Ang pagkakaroon lamang ng isang miyembro ng pamilya Claynard na nakatira doon ay sapat na upang ipakita sa lahat na si Leonard ay may buong suporta ng sambahayan ng Claynard. Kapag naayos na ang paksang iyon, tinanong ni Arnold si Leonard kung may iba pang mga maharlika na maaaring maging kaalyado nila. Sabi ni Leonard, mahirap sabihin dahil halos lahat ng mga influential na pamilya ay sumali na sa isa sa tatlong pinakamalakas na paksyon. Mukhang nalilito si Finn dahil wala siyang ideya kung sino ang tatlong magkalabang paksyon na ito. Nakita iyon, kaya't naglaan sina Arnold at Leonard ng oras upang ipaliwanag sa kanya ang kasalukuyang sitwasyong pampulitika. Pinag-uusapan nila ang mga miyembro ng tatlong pinakamakapangyarihang pamilyang maharlika sa kaharian at ipinaliwanag kung paano bawat isa ay nakikipagkompetensya para sa trono. Ipinaliwanag ni Arnold na ang tatlong dakilang pamilyang iyon ay patuloy na pinalalawak ang kanilang impluwensya upang palakasin ang bawat pangkat na itinayo ang kanilang suporta sa paligid ng iba't ibang haligi ng kaharian. Ang isa ay pangunahing sinusuportahan ng mga makapangyarihang opisyal sibil. Ang isa pa ay may suporta ng militar. Habang ang ikatlo ay nagtipon ng pinakamalalakas na mahika ng kaharian sa ilalim ng kanilang watawat,
Idinagdag ni Leonard na maraming maharlika ang ngayon ay sumusubok na makuha ang pabor ng isa sa tatlong pangkat na iyon dahil naniniwala silang iyon ang pinakamainam na daan upang matiyak ang kanilang sariling hinaharap. Ipinaliwanag ni Leonard na nagsimula ang lahat ng ito mga 3 taon na ang nakalipas matapos mapatay sa labanan ang kanilang nakatatandang kapatid na si Willem. Kung nakaligtas si Willem, wala sanang naging labanan kung sino ang magmamana ng trono. Pagkatapos marinig iyon, tahimik na tumingin si Arnold kay Leonard at tiwala niyang sinabi na siya mismo ang magtitiyak na magiging susunod na hari si Leonard. Maya-maya, kumatok si Marie sa pinto bago pumasok sa silid na may dalang mahalagang liham para kay Leonard. Pagkatapos itong basahin, nalaman ni Leonard na opisyal nang sumali si Duke Seyfried sa pangkat ni Prinsesa Zandra, habang nangako ng suporta si Duke Paulman kay Prinsipe Gordon. Nang marinig ang balitang iyon, agad na napagtanto ni na Arnold at Leonard kung gaano sila kalayo sa likuran. Ang dalawang dukes na iyon ay may kontrol sa malalaking organisasyon ng mga mangangalakal at may napakalaking impluensyang pinansyal. Ang makipagkumpetensya laban sa ganung antas ng kayamanan ay hindi magiging madali, at alam nila na hindi nila kayang tapatan ang mga yaman na iyon sa pamamagitan lamang ng pera. Pagkatapos mag-isip ng sandali, tumayo si Arnold at sinabi niyang magpapahinga siya ng kaunti. Ipinaliwanag niya na sumasakit pa rin ang kanyang likod mula sa mahabang biyahe sakay ng karwahe pabalik sa kabisera ng kaharian, at gusto niyang magpahinga muna bago mag-alala sa iba pang bagay. 2 araw ang lumipas, tinanong ni Finn si Arnold kung may papasyal siya nito sa kabisera ng kaharian. Agad na tumanggi si Arnold dahil alam niyang ang paglalakad-lakad nila ng magkasama ay mag-aakit ng labis na atensyon. Agad na siniguro ni Finn sa kanya na walang makakakilala sa kanya dahil plano niyang magsuot ng salamin bilang panggagaya. Hindi talaga kumbinsido si Arnold at sinabi niya sa kanya na ang pagsusuot ng salamin ay hindi sapat upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi niya, kailangan niyang magpaka-effort pa sa pagdadala ng kanyang sarili kung gusto niyang hindi makilala. Bilang tugon, kinuha ni Finn ang isang asul na jacket na may kapo at sinuot ito. Nakita ni Arnold na natatakpan ng kapote ang karamihan sa kanyang anyo, at inamin niyang ito ay talagang mas mahusay na nakatago kaysa sa inaasahan niya, napagtanto niyang sapat na ito upang hindi siya mapansin. Sa wakas, sumuko siya at pumayag na dalhin siya sa isang paglilibot sa kabisera ng kaharian. Agad silang pumunta sa bayan, at sinimulang ipakita ni Arnold kay Finn ang paligid ng kabisera. Habang naglalakad sila sa mataong mga kalye, nagulat si Finn sa dami ng alam ni Arnold tungkol sa lungsod. Nang tawagin siya nito sa pangalan, mabilis na sinabi ni Arnold na tawagin na lang siyang Arn dahil ang paggamit ng kanyang tunay na pangalan ay maaaring makakuha ng atensyon. Masayang pumayag si Finn dahil gusto niya ang palayaw. Matapos maglakad-lakad ng kaunti, huminto sila para magtanghalian. Kumagat si Finn sa kanyang kesong sandwich at sinabi niyang isa ito sa pinakamasarap na bagay na natikman niya. Ipinaliwanag ni Arnold na ito ay gawa sa kesong kambing, na nagbibigay dito ng masarap na lasa. Pagkatapos, napansin nila ang isang grupo ng mga bata na naglalaro malapit. Ang panunood sa kanila ay nagpapaalala kay Arnold ng kanyang pagkabata. Sinabi niya kay Finn na madalas siyang lumabas ng palasyo para lang makapaglaro sa ibang mga bata at maranasan ang isang normal na buhay. Aminado si Finn na naiinggit siya sa kanya dahil napakakaunti ng mga kaibigan niya noong lumalaki siya. Sinabi ni Arnold na mas madali na lang makahanap ng kaibigan mula ngayon, pero dapat lang niyang pagkatiwalaan ang mga taong karapat-dapat dito. Ang kanilang mapayapang sandali ay naputol ng aksidenteng magtapon ng isang water balloon ang isang bata na nabasa ang itaas ni Finn. Agad siyang dinala ni Arnold sa isang malapit na tindahan ng damit para makapagpalit siya. Dahil hindi siya makapagdesisyon kung ano ang isusuot, pumili si Arnold ng isang damit para sa kanya. Nang lumabas siya na suot ito, medyo namula si Arnold, at kahit ang may-ari ng tindahan ay nagsabing bagay na bagay ito sa kanya. Kapag oras na ng bayaran, sinabi ni Arnold na darating si Sebas mamaya para bayaran ang bill. Tumawa ang may-ari ng tindahan at sinabi sa kanila na mag-enjoy sa natitirang bahagi ng kanilang date. Parehong mabilis na itinanggi ni na Arnold at Finn ito, ngunit nginitian lang sila ng may-ari ng tindahan. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-explore ng lungsod hanggang sa paglubog ng araw. Habang naghahanda silang umalis, isang huling kalye stall ang nakakuha ng atensyon ni Finn. Habang siya ay abala, lumapit si Guido, ang panganay na anak ni Duke Halsworth,
kay Arnold at pinagtatawanan siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na walang lasa prinsipe. Pinaulanan pa niya ang sugatang binti ni Arnold gamit ang kanyang baston upang mapahiya siya. Agad na tumakbo si Finn at tinanong kung bakit ganoon ang pagtrato ni Guido kay Arnold. Nang ibinaba niya ang kanyang kapote, agad na napagtanto ni Guido kung sino siya. Mabilis na nagsinungaling si Finn, sinasabing si Arnold ay talagang si Prinsipe Leonard na nagkukunwaring kapatid niya upang makita kung paano siya tretuhin ng mga tao. Agad na nakisabay si Arnold sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang hairstyle at perpektong pag-arte bilang Leonard. Naniniwala na siya ay nakasakit kay Prinsipe Leonard, mabilis na umalis si Guido kasama ang kanyang grupo. Pagkatapos nilang mag-isa muli, ipinaliwanag ni Arnold na habang sinusubukan ni Finn na tumulong, malamang na magtatanim ng sama ng loob si Guido sa kanya, at ngayon ay naniniwala na si Leonard ay minsang nagkukubli bilang Arnold, na maaaring magpahirap sa kanyang mga lihim na gawain. Gayunpaman, pinasalamatan ni Arnold si Finn dahil alam niyang ginawa niya ito para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, tumanggap sina Arnold at Leonard ng hindi inaasahang paanyaya na dumalo sa isang formal na pulong kasama ang kanilang ama. Ang hari, dahil hindi pa ito nangyari dati, sigurado si Arnold na ang anunsyo ng hari ay hindi magiging magandang balita.